Start. Hop. Tapos na. Marami ko na nga ba eh. Joint forces talaga eh. Hindi naman natin magagawa ng isa lang talaga yan. Yun mga sir, ito po yung part 2 sa ginawa nating Nissan Navara na nagka-crank lang pero hindi tumutuloy sa pag-andar. Sa mga hindi po nakapanood ng part 1, yan po yung picture niya sa baba, hanapin niyo po yan. Yan po yung nangyari sa kanya. Dito sa part 1 kasi, ang ginawa natin dito ay inisa-isa muna natin. So, nag-check tayo muna sa monitoring, tinignan natin yung mga check engine, tingnan natin kung baka may problema sa, baka fuse lang, baka relay, o baka electrical lang ang issue. Kaya kailangan natin magkaroon ng troubleshooting. Tapos may diagnosing tayo, yun yung gagamitan natin na scanner. Kasi may nag-comment si sir na iginigiit niya na hindi ko daw kasi chinek yung diesel. Yun lang naman daw talaga ang magiging problema. Kailangan, yung scanner ko daw, dapat ibalik ko na lang daw yan sa bag. Huwag ko nang gamitin. So, kaya pinapakita ko po sa inyo, ng kung anong mga dinaanan niyang paggawa. In-scan ba natin yan para makita nyo. Tapos makakuha tayo ng mga fault code. Kung may mga fault code man. Kailangan kasi, bago tayo magpa-start, kailangan natin ma-scan kasi hindi natin alam kung anong history. So, nag-comment si sir, sabi ni sir, hindi na kailangan yan. Rookie ka gumawa. Ayun, makikita nyo mamaya sa comment ni sir na pinapakita niya na yung alam niya is talagang tansyado na niya kaagad na kung ano man, pagka ganyan mga issue ng sasakyan, yan, pagka kamukha ng ganito, alam na kaagad niya na diretso na yung problema, yun na kaagad. So, DC lang ang magiging problema. So, ngayon mga sir, pinapakita ko sa mga manunood na hindi po ako dumidiretso na punta doon. Ganito ang sira, ganyan na sira kasi lalo na Nissan Navara yan. Hindi po siya barang ano lang, mga mumurahing sasakyan. So, kailangan, time to time, kailangan natin mag-check. Yan, kailangan natin tingnan ang makina, tingnan natin ang electrical, tingnan natin yung mga electronics, tingnan natin mga wiring connection. Yan, sobrang nag-react siya dyan, kaya pinakita ko sa inyo. Yan namang time na yan, kaya tayo nag-troubleshoot mga sir. Dahil hindi natin alam kung anong nangyayari dyan. Kung anong nangyayari dyan galing sa daan, galing sa may-ari, kasi wala tayong alam dyan, ipapagawa lang naman ng may-ari yan base sa na-experience nila na ang sasakyan ay hindi kamo umandar, tapos pinatay lang nila at hindi na umandar, ganyan. So, doon lang naman tayo magbabase, kaya lalaliman talaga natin ang ating mga troubleshooting. Gagamitan natin ng scanner, gagamitan natin ng mga test probe, gagamitan natin ng mga, kung kailangan natin dyan, amoy-amoy yun kung may sunog pero hindi na kailangan nyo kasi visible naman yung mga sunog na yun, makikita natin yan, check natin, nireview ko lang para makita na yung kung anong ginawa natin. Kung makita nyo, kung gusto nyo mapanood ang full video, nasa part 1 natin yan, okay? So tuloy-tuloy lang yan kasi yung part 2 ipapalabas ko na yan, nasa kalagitnaan ng video nito, yung mga patapos na, andun po kung ano talagang nangyari sa sakyan. Ayan, panoorin nyo to mga sir. Yung ibang system lang nababasa ang injector, hindi. Nung tinignan ko sa diagram, diretso siya sa ECU. Ayan. Wala siyang linya na positive negative. Kaso, diretso siya. Ayan o. Ito hindi mandar Ang linis ng ECU. Balik natin to. Ayan mga sir, inasahan ko na dito. Ito, kasi nakita ko papuntang ECU. Isa lang. Sa standby na ito, kalahati agad sa battery. Ang kabila naman, ito reading niya, 6.4 din. So, lahat may reading mga sir. Okay to. Maaari problema nito. Tingnan ko nga yung ayos na. Baba. Hindi pwedeng galing doon sa ECU. Tapos, tinignan natin kung may problema sa electric dito sa labas. Ako na dyan. Binuksan ko na lahat to. Binasahan ko na to. May voltahe. At dito nga napatik over si Sir Rodri Villaverde. So hindi ko alam. So ayan, comment niya, diesel yan tinaayos mo, ibalik scanner sa bag at tingnan mo muna kung may diesel sa fuel pump. So mahaba yan mga sir, hindi ko lang nakuha yung buong detalye niyan. Tapos gigil na gigil siya. Sanagot ko, susunod sir, gagawin ko po yan. Sabi niya,
Hindi mo man lang sinubukan i-start at tiningnan kung ano problema. No crank, no start o no start. Hindi mo pinakinggan ang redondo kung loss compression o hindi. Di mo tiningnan ang fuel pressure sa data stream. Ni hindi mo man lang binomba primary, ni hindi mo man lang binuksan yung fuel fitting papunta injector kung bumubuga, rookie. Tapos tinanong mo sa tropa kung nag-overheat para kang nagtanong sa barbero kung kailangan mo magpagupit. Punta ka sa Mindanao at mag-OJT kay Match Mechanic. Kawawa mga customer mo, butas ang pitaka sa'yo. So yun ang comment niya sa atin at sinagot naman natin na oo nga, hindi ko pala naipakita sa video. Sorry idol, hindi ko nabidyohan na next time papakita ko lahat para may maabangan ka. Salamat po. So maayos naman tayo nagbigay sa ating mga subscriber ng sagot sa kanilang mga bashing question, bashing comment. Yan po kasi ay mahaba yan yung mga sinabi niya na yun nga pinapakilala niya na parang napakagaling niya dyan pagdating sa mga ganyang anggulo. Sa mga data stream hindi ko na kasi pinapakita yan halos lahat kung anong ginawa ko kasi gusto ko maiksi lang yung proseso. Sa video doon sa ipapakita ko, sabi niya tinanong ko daw sa tropa ko, so hindi ko po tinanong yan. Tropa ko mismo mekaniko, sinabihan ko pre, nag-overheat. Ito, base sa narinig ko sa, yung redondo niya, parang malamya, parang singaw yung redondo niya. Pero hindi ako sigurado, kasi hindi naman ako mekaniko, kaya tinawagan ko yung kaibigan ko para magawa niya yung pwede niyang gawin. So, ayan yung kaibigan ko. Siya na ang tumapos sa gagawing sasakyan na yan at ginawa niya yung part 2 dahil napatunayan niya. Yung sa part 1 ng video ko, pinakita namin kung anong nangyari. So, anyway, Sir Rodri Villaverde. So, maraming salamat sa iyo. Idol pa rin ang tawag ko sa iyo, sir. Idol na idol kita. Sana dumami ka pa, sir. Yo, mga sir. So, ito yung pinalitan lahat. Yan, no? Nasa loob. Sa piston to, pre, Sa piston. Gusto na kanya. Ito yung nakapag-overheat Piston Piston ring. Kumapit. Yun yung sinasabi ko. Ayan na. Pero ako electrical ako. Si Automot Works yung mekaniko. So ito pinalitan to lahat. May pare. Magkapit bahay lang kasi kami. Kaya siya yung lang kami. Bigayan lang. Tapos nag-stock up yung aircon. Ayan na. So ayos na to lahat mga sir. So, unang ginawa natin dito, may part 1 tayo dito sa problema na to. May part 1 tayo, tapos yan na yung kasunod. Yo mga sir, automatic works, Automot Works. Pre, pero ng sombrero mo. Automot Works, so ito siya ang nag-repair sa akin na ito nung busy siya. Ayan, Automot Works. Tapos na-overhaul na yung sasakyan. Tapos ito na yung... Yan, pinuntahan ko siya dito. Sige po, kuhanan niyo. Pinuntahan ko siya dito, tapos kasi in-overhaul niya lahat yan. Binaklas niya, tinanggal niya, inuwi sa bahay nila. Binuo. Yun, ngayon, ito ang final, magpapaandar kami. Kaso wala pa siyang tubig. Pero saglit lang naman yan, pre, no? Oo, saglit lang. Papandarin natin saglit lang. Saglit lang paandarin, no? So, papaandarin namin. Yung sabi kasi, may nagsabi kasi sa akin dito, baka diesel lang daw ang problema. So nakita natin dito no last time, no, yung langis. May langis na to, pre? May langis. Parang walang laman. Kulang. Hindi pa nakaikot yan. Hindi pa nakaikot. So, nung nakaraan kasi sagad to. Sumobra dyan sa pangalawang guhit. Oo. Tosok natin Ayan. So ngayon, na-overhaul na siya mga sir. Ito walang ginalaw dyan. Buo yan lahat. In-overhaul lang to lahat. So, yan, makikita nyo bagong kabit. Wala pang radiator. Tapos ito din, nag-stock up yung aircon. Pre, subukan mo paandarin, pre. Tatansyahin mo lang naman ito, no? Ito na yung, sinabing, baka hindi, yung subok, pre. Kalat po yung tools. Wala pang radiator. Sige, pre, subukan mo paandarin. Start. Hop. Ayun, umandar na. Umandar na yung sasakyan na unang sabi hindi
hindi nag-overheat. Diesel daw ang kailangan palitan. Ito na siya mga sir. Okay na. Tama yung hula namin. Tama yung hula ko pala. Pre! Okay na yan. Wala tubig. Umandar na. Alright. Ayos. Tapos na. Marami ko na nga ba eh. Joint forces talaga eh. Yun lang. Hindi naman natin magagawa ng isa lang talaga yan.